Kapatid, ikaw yung enforcer? Ha? Ilan taon ka na sa LTO? Mag-8 na po, sir. 8 years. Nag-seminar ka ba? Yes, sir. Naalala mo siya? Siya ang nag-ticket sa'yo. Opo, sir. Anong sinabi sa'yo? Sabi, sir, 2022 pa daw expire yung motor, tapos huwag ko daw siyang lokohin. Huwag ko daw siyang lokohin, sir, kasi nagpapaliwanag ako ng time na kung saan. Magpapaliwanag ka? Oo, sir. Ayaw niya kong pakinggan, sir, eh. Tapos huwag ko daw siyang lokohin at turuan. Nandiyan ba yung team leader mo? Wala. Tingnan mo nga kung nandyan yung team leader mo. Pag nandyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Hello, sir. Director, good afternoon. Good afternoon, Naabala kita ha. Sino adjudicator natin, Director? Sigurado kang pamilyar siya sa rehistro? Registration? Huwag mo siyang iharap kung hindi siya pamilyar, magkakahiyaan tayo. Ni-request ko, Director, yung team leader niya, samahan siya para, kumbaga sa boxing, magtulong na sila. Para hindi masayang ang oras natin, with respect sa iyo, Director, ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman. Si Ryder nahuli ng enforcer natin at according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. At ang sabi sa kanya, expired na yung iyong rehistro kasi 2022. Ang certificate of registration, March 8, 2023. Ang official receipt niya, March 8, 2023. And then, may plaka na siya. Ending 2. Director, papansinin po ninyo, ang MBUC na binayaran, 900 pesos. Samantalang bawat isang taon, 240. Nag-plus ang LTO ng 180 pesos. No. So, ibig sabihin, Director, 3 years siyang rehistrado. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Kapatid, alika. Rehistrado siya ng March 2023. Ang official receipt niya, March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorsiklo, 3 years. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024. Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator. Ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000 assuming for investigation pa ito, kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming. Assuming, after the investigation, na nakita, mali ang apprehension, ay ang rider nagbayad na ng 10,000. What will be your recommendation, Director? Why did you admit the violation charge if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in-advise sa nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents. Uy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola, Director, sa motorista. Ganun lang yun. Now, in this case of our friend, driver was apprehended by the law enforcer, hindi siya nag-contest. Hindi pwedeng ganon.
ang atake. Kasi, Director, pag ganun ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, na ipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong, dapat ang motorista marunong? No. So, wag na natin pahabain, Director. Simplihan na lang natin. Sa ngalan ng public service, mali ang huli. That is now your point, Congressman, that we will look now into the question whether or not the apprehension is correct. Since the apprehended driver did not contest the apprehension, instead, he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even the stick officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas, what can we expect from the motorist? Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Anong verification result? 3 years. Definitely, as per verification of the concerned staff, na ito ay rehistrado ng 3 years, mali ang apprehension. Alam natin, pag naipasok sa kaba ng bayan, hindi katulad yan sa restaurant. Pag napasobrang bayad mo, withdraw mo na. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice. Babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Imbestigahan nyo, and we expect corresponding administrative sanction against your